eka nga'y maghanap buhay ng hindi kasang-ayon sa batas at hindi kasang-ayon sa moralidad na tinatanggap ng ating lipunan. So sana ang mga mensaheng ito ay tandaan ninyo at nating lahat sapagkat wala na ngang ekang hihigit pa sa isang marangal na pamumuhay. Yun lamang. Ngayon naman, Aling Gemma, bilang isang nanay, kailangan po nating sustenahan ang ating mga anak na makahanap ng paraan para makakain sa araw-araw. At hindi po sa pamamaraan na mali na yung kagaya po na nangyari kay Ake at saka kay Erica. So ano lang ang dapat yung gawin? Ang suporta ng bawat isa na mapainom ng tama ang mga gamot na ibibigay. So sana maintindihan nyo na napakahalaga po na magsuportahan kayo, magsipag kayo bawat isa para maging maayos ang inyong pamilya. Yun lang po. Kung wala po ang demonyo, wala rin ang tukso. Ito po ang pangatuwiran po ni Eva nang siya matukso. Tinanong siya ng Panginoon, o anong nangyari? Dahil po sa dyablo, dahil sa ulupong na tumukso sa akin, kinain ko po ang ipinagbabawal na prutas. So itong mga babaeng tinatawag natin Tres Maria dito ay naging biktima po ng tukso. Na sana naman katulad ni Maria Magdalena na nagbago po siya sa kanyang buhay. Itong mga kabataang ito, si Ake, si Erica, ay dapat ay hindi na po pumasok sa ganitong tukso. Hindi mahalaga ang pera kung ang iyong karangalan naman ay hindi nabibigyan ng pansin. Mas mahalaga ang karangalan sa harap ng Diyos kaysa pera kung ang iyong kaluluwa ay nasa kapahamakan. Salamat. Thank you sa ating pumahal na trio tagapayo, Ake at Erica. Matapos yung makausap ang ating trio tagapayo, ano yung isang bagay na natutunan ninyo mula sa kanilang mga sinabi? Yung pag-ano po sa amin, pagka hindi na po namin gagawin yung inano po sa amin Daisy. Yun lang po. Ake. Hindi na po ulit. Ha? Hindi na po gagawin ulit. Rodeline, may mensahe ka ba sa iyong mga kapatid? Sana hindi na nila ulitin. Yun lang po maano ko sa kanila. Hindi po magandang gawain. Ake at Erica, naunawaan niyo rin ba na ayaw din siyempre ni nanay na nasa ganyan kayong sitwasyon? Ayaw ng mama niyo. Pero sana mas piliin ninyong ibahin ang buhay niyo. Nasa sa kamay niyo yun eh. So paano pong magagawang mailayo ang inyong mga anak kay Ate Daisy? Sabay-bay at suporta na lang po. Ilang isang ina. Kaya natin to pinag-uusapan dahil nais namin na maliwanagan kayo. Dahil hindi po pwedeng may mga bagay na parang hinahayaan lang natin, lumilipas lang, dumadaan lang. Ang nakakalungkot din po dito, Ate Daisy, at lalo na rin sa'yo, Daryl. Sabi nga ni Doktora, ay hindi rin tama na nakikita mo na gano'n ang ginagawa ng iyong ina. Kasi naipapasa rin ng iyong ina sa'yo yung ganong gawain na dapat sinasabi ni Ate Daisy, anak, magsumikap ka, maghanap ka ng ibang trabaho. Nakakatakot po, Aling Daisy, kasi may mga anak po kayong babae. Ayaw din po ninyo na makakilala sila paglaki nila ng isang tao na parang si Daisy. Sana nga po, talagang nagising na kayo. Sana nga po, naliwanagan kayo. At sana nga rin, Daryl, may pag-asa pa. Pwede mo pang ayusin yun. Huwag kayong magpasilaw dun sa madaling trabaho, madaling pera, madali ring mawawala yun. So paano po, Ate Daisy?
Kung sa akin lang po, willing naman po ako makipag-ayos sa kanya dahil best friend ko pa rin hanggang ngayon yan. Handa po ba kayo makipag-ayos, Aling Gemma? Ikaw, Erica. Ake? Rodaline. Rodaline, hindi ka sumagot. Bakit? Hindi naman po kami Diyos para hindi magpatawad. Wala na po mga gagawa na, dyan na po nangyari na po. Ang amin lang po, wag na lang po nila ulitin sa ibang tao. Yun lang po. So, Aling Gemma, Aling Daisy, ano pong ibig sabihin nito? Kaya nyo na po na kayo ay magkasundo at itigil na ito. Sa akin okay lang po yun eh, dahil hindi naman po ako galit sa kanya dahil daw nagtatanig talaga ng galit kahit kailan. Pwedeng po ako makipag-ayos pa rin sa kanya. Ayun naman pala daw, Aling Gemma. So, tinatanggap nyo naman po. So, sana nga kahit paano kami ay nakatulong sa inyo at mas naunawaan po ninyo yung mga bagay na pwede pa na maayos sa ating pong buhay. Maraming salamat sa ating mga bisita at sana nga po kahit paano ay nakatulong kami sa inyo dito po sa aming maliit na paraan para kayo po ay naayos kahit paano ang inyong pong problema. Maraming pong salamat. Amina na po tayo mga kapatid, kanya-kanya tayo ng diskarte upang mabuhay. At lahat tayo ay binigyan ng kakayahan at bahagi ng katawan na maaari nating gamitin upang tayo ay mabuhay. At ang good news mga kapatid ay palaging hindi pa huli ang lahat. Dahil ika nga, habang may buhay, may pag-asa. Maraming bagong magagandang pagkakataon na ibinibigay sa atin araw-araw. Harapin natin ang lahat ng ito ng may ngiti at pagtitiwala na kakayanin ang lahat ng ito kahit ano pa ang mangyari. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang imposible sa taong gustong magbago. Kahit ang itim, pwedeng pumuti kung talaga gusto mo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At sa iyo, Hans Mortel, maraming salamat. Sa Dance Squad, B1 at B2, thank you. Sa inyo pong mahal na trio, Tagapayo. At kayo, mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat, kina Rodaline, Daisy, Daryl, Ake, Gemma at Erica, na kahit paano po ay natulungan natin sa kanilang problema. Salamat dahil nagtiwala po kayo sa amin at sa programa. At mga kapatid, abay, sana rin po umaga, samahan nyo kami mga ka-morning para lagi kayong nakangiti. Alas 5 pa lang ng umaga sa Good Morning Club hanggang 7:30 po yan. At syempre, ang ating Twitter account, Perez Ami, at ganun din ang ating co-host si Hans Mortel. Si Hans Mortel, o pabago-bago? Para mas madali. Hans Mortel na daw ang kanyang Twitter account. Pwede niyo po siyang sundan doon. Muli mga kasausawan at mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na hindi magsasawa talagang magpaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Miyerkules, pambubugbog, huli sa akto. Binitbit po ninyo yung bata mula taas pababa. Lumalabas na, hinahabol nyo pa. Walang pakialam mo, patayin ko yun. Sadista kang ama! Ama, karahasan ng tanging binibigay sa kanyang mga anak. Tadyak di ko, tadyak doon. Sinipan niya si lalim ng bangko. Kung ano kaya kung ikaw, sipain ko dyan ngayon. Sinasabi pa po niya na wala kaming pakialam kahit patayin niya ang mga anak niya. Pati kaunting kasiyahan, ipinagdadamot pa. Anong dahilan bakit sinira mo ang turumpo, pinakuluan at pinainom yung sabaw sa anak mo? Paano niya natitiis ang pananakit? Pinalo niya po ako ng BBC. Tapos natawaan po ako sa tagiliran. Di na po ako nakahinga.